Isang umaga, habang naglilinis si Mang Cardo sa kanilang bakuran, may nakita siyang isang manok na kakaiba ang hitsura, makintab ang balahibo at may kumikislap na buntot. Napansin din ni Mang Cardo na may sugat ito, kaya agad naman niya itong ginamot. Hindi nagtagal ay pinangalanan niya itong Manang Goldie. Aba, ang ganda mo naman. Sige, aalagaan kita. Baka naman ikaw ang magdala ng swerte sa amin. Ang sabi ni Mang Cardo. Dumating naman si Aling Lena at napansin niya ang manok. Agad namang ikwento ni Mang Cardo kay Aling Lena ang tungkol sa manok. Tuluyan na ngang inalagaan nila Mang Cardo at Aling Lena ang manok. Pinapakain nila ito sa tamang oras at higit sa lahat ay patuloy nilang ginamot ang kanyang sugat hanggang ito ay tuluyan ng gumaling. Isang umaga, habang pinapakain ni Mang Cardo ang ibang mga alagang hayop ay napansin niyang may kumikislap sa kinaroroonan ni Goldie. Pinuntahan naman niya ito, at laking gulat niya nang makita ang isang gintong itlog. Hindi makapaniwala si Mang Cardo, at dahil sa sobrang saya ay agad niyang pinuntahan si Aling Lena dala-dala ang gintong itlog. Lena, tingnan mo to. Itlog, pero hindi basta itlog, ginto. Ito ay gintong itlog, ang masayang sabi ni Mang Cardo. Ano, seryoso ka ba dyan, Cardo? Totoo ba yan? Totoo ngang may milagro, ang sabi ni Aling Lena. Totoong ginto ito, Lena, ang kumpirmang sabi ni Mang Cardo. Totoo nga, pero teka, saan mo ito nakuha? Ang tanong ni Aling Lena. Kay Goldie, mula kay Goldie ito, at totoo ngang mahiwaga si Goldie. Ang sagot naman ni Mang Cardo. Napakaswerte natin kay Goldie kung ganon. Kailangan natin siyang alagaan ng mabuti, ang masayang pahayag ni Aling Lena. Araw-araw, nangingitlog ng ginto si Goldie. Nagsimulang umasenso ang mag-asawa, at nabibili na nila ang lahat ng kanilang gusto. Napansin ng mag-asawa na kahit araw-araw itong nangingitlog ay isang itlog lamang ang kanilang nakukuha mula kay Goldie. Napagtanto naman ni Mang Cardo na tama ang sinabi ng kanyang asawa. Isang itlog kada araw lamang. Paano kaya kung palitan natin ang kanyang pagkain? At bilhan natin ng bitamina para sa mga manok, ang mungkahi ni Mang Cardo. Aba, oo nga no. Sige, subukan natin yan at baka nga mas dumami ang itlog na makuha natin sa kanya kada araw, ang sang-ayon na sabi ni Aling Lena. Kinaumagahan, ay ginawa nila ito, binigyan ng bitamina at mamahaling pagkain para sa mga manok. Ngunit pagkalipas ng isang buwan ay wala pa ring nangyari. Ganun pa rin ang nakukuha nilang itlog. Isang itlog kada araw. Patuloy ang pag-asenso ng mag-asawa. Pero habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang kanilang kasakiman. At pagsapit ng ikalawang buwan ay hindi na nakatiis si Aling Lena. Cardo, isang itlog lang kada araw. Paano kung kunin na natin ang lahat ng ginto sa loob niya? Ang sabi ni Aling Lena. Sigurado ka ba dyan? Baka mawala ang swerte natin. Ang tanong ni Mang Cardo. Mas mabuti na ang tiyak. Isa lang ang itlog kada araw, baka bukas, wala na. Ang sagot ni Aling Lena. Kung sa bagay ay tama ka, parang ang walang bisa ang bitamina at pagkaing ibinigay natin sa kanya. Ang sang-ayon na sabi ni Mang Cardo. Kinagabihan ay tuluyan na ngang napagdesisyonan ng mag-asaw na isakripisyo si Goldie kapalit ng mga ginto. Agad nilang tiningnan ng una ni Goldie, ang tiyan nito. Laking gulat nila nang walang mahanap na ginto. Bakit walang ginto? Ang galit na tanong ni Aling Lena. Walang kahit anong ginto sa loob niya. Ang nanlulumong sabi naman ni Mang Cardo. Anong nagawa natin? Wala na si Goldie, pati ang swerte natin. Ang buong pagsisising sabi ni Aling Lena. Huli na ang lahat, tanging pagsisisi na lamang. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli.